ka-greenie! Good day po mga ka-greenie! Kumusta po sa area nyo ngayon? Dito po sa amin sa Manila, mainit na po. Hindi na po masyadong madalas ang ulan. Marami na tirik ang araw, kaya dry ang ating soil ng mga succulent. Sa mga hindi pa po naka-follow sa aking FB account, ka-greenie Ana po, ayan, ilalagay ko sa screen. Please po, pa-follow po. Diyan po ako nag-update ng mga reels ko, pictures, or bagong upload ko na mga video ko dito sa aking YouTube account. Ayan, may isi-share po ako sa inyo ngayon na sobra po akong natuwa at masaya at nagustuhan ko sila. Ito po ang aking bagong pinaraming cactus. Ayan po, ang cute-cute nila. Nag-zoom in lang po ako. Ayan po ang madami kong cactus. Ito yung aking blue boy po o na mother niya. Anak niya to. Pero tingnan nyo naman, tumatama na dito. Kaya sa mga susunod na araw, mag-propagate na naman ako dito kalahati. Kasi hanggang dito lang yung taas. At meron na siyang pangalawa, pangatlo, pang-apat. Ayan na po yung na-propagate ko. Galing po yan dito. Ayan o mga natapyas ko. At ito yung aking sunod na cactus. Hindi ko alam kung anong cactus to. Siguro parang castle cactus. Sa mga may cactus na ganito po, ayan, pa-comment po sa comment box ko kung ano po yung cactus na yan, kasi hindi ko na po masyado natatandaan ang mga name nila dahil mahirap banggitin tsaka mahirap kabisaduhin ang mga name ng mga cactus. Relate po ba yung mga may cactus dyan? Sa succulent medyo matalas pa yung ating pag-iisip sa name nila, pero sa cactus talaga, ay nako, medyo humihina ang aking kaisipan pagdating sa mga name ng cactus. Ito si Ladyfinger ang natatandaan ko. Matagal ko na rin to. Ngayon ko lang medyo napaparami at saka nahihiwalay kasi nga yan, kailangan ko na naman silang ilipat. Pag alam kong kailangan ko na naman silang ilipat, ayan, dumadami sila kasi ayan, o, nahihiwa-hiwalay ko sila. Ito yung mga nakaraan kong niripat. Ito siya, o, magbubuka na naman ang kanyang flowers. Ayan, meron na naman tayong bagong pa-flowers. At ang kagandahan niyan ay marami akong na-propagate niyan na mga babies. Ayan po, o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At sa pagkakatanda ko, iyan po yung nilalagay sa moon cactus, kagaya nito. Ayan po, nilalagay siya dito. Ayan po, ay galing din sa moon cactus. Pero yung katawan niya na ganito, namatay na. Ito lang yung na-save ko. At napadami ko pa siya. Ito nga pala yung aking moon cactus na nag-iisa na lang. At nagka-scale, nagkakuto. Ayan na siya, okay na siya. Binilad ko na siya, okay na yan. Pinaulanan ko na rin yan. At ito nga pala, yan sila. Naulanan na sila kasi mga 4 to 5 days ko na sila naripat. Kaya naulanan na sila kahapon. Kasi umulan dito kahapon sa Manila. 'Di ba? Ayan, oh, ang ganda niya. Pagkatapos ito rin, oh, ang dami niyang offset sa sa taas. Pero hindi ko pa siya pinropagate. Sa susunod na araw, i-propagate ko siya. Maybe siguro yung mga dito niya kasi, oh, medyo malalaki na. Yung mataas dito sa tuktok niya, pwede rin. Ito rin, yung medyo matagal ko na. Ayun, oh, nag-iisa lang yung offset niya. Pero ayan, yan, yung dalawa na yan, tatlo pala, 1, 2, 3, dito yan galing, oh, tsaka dito. Yan yung mother niya. Ito nga, oh, ang dami na, oh. Diba, kailangan ko na rin siyang i-propagate. Ito rin, pag pinropagate ko, ang dami-dami din. Yan, oh, nakakatuwa sila.
At ayan, yung dalawa na yan, tingnan nyo, nagsisiksikan pa siya, 'di ba? Kasi pag hiniwalay ko na naman siya sa mga panibagong pot, dadami na naman siya. Kaya intayin ko muna siyang lumaki, kagaya ng kanyang mother. Ayan yung mother niya, oh. Ang tagal-tagal na niyan. Ganyan lang siya kalaki, kasi hindi ko nga siya nalagay sa malaking pot. Ngayon na nandyan na siya, ayan, lalaki na siya ng sobra. Ayan, oh, ang dami niya, oh. Diba? Nakakatuwa talagang i-propagate ang mga cactus. At saka ang mga cactus ay isa sa pinakamadaling alagaan. Kung mas madaling alagaan ang mga succulent, mas madaling alagaan at paramihin ang mga cactus. Wala po silang kahirap-hirap alagaan. Ang mga succulent medyo may kaartihan pa sila, medyo maarte, talagang alagain. Iilan lang sa kanila yung itatanim kalimot mo, yung parang tinanim mo pagkatapos ilalagay mo lang sa gilid-gilid o kagaya niyan, iilan lang sa kanila. Pero yung iba dyan, kailangan natin ng extra care. Hindi pwedeng hindi sila nasisilip, nabibisita, nadidiligan, nalalagyan ng fertilizer, ng fungicide at saka insecticide kasi masiselan sila. Hindi kagaya sa mga cactus, hindi sila maselan. Alam nyo, yung problema lang sa kanila ay yung mga insect, kagaya ng scale, mga fungus, wala. Kaya nakakatuwa sila alagaan. Ayun, kalimutan ko na kung anong name niya. Nung nilipat ko siya dyan sa clay pot na yan, nakita ko na marami ng sanga-sangang anak. Ayun ang napropagate ko. Ayan, no, 5. Ang cute. At ayun, no. Ayan, oh. Nung nilipat ko din siya dyan, ayun, oh, mas marami siyang anak. Sa isang pot ko na lang muna siya pinagsama-sama para mas mabilis siya lumaki. Nakakatuwa sila. Ayan yung mga naipon kong anak, ang dami-dami. Pag ito, hiniwalay ko uli, pag lumaki sila, siguro mga nasa 3 pot yan o kaya 2. Diba? Ito rin, pag lumaki na naman yan sila, naku, mga 2 pot na naman yan. Ito rin, itong mga lady finger ko, mabilis lang din sila magsanga-sanga, yung may dito, may dito. Ito rin, oh, nakakatuwa rin. 2 na sila, hindi ko pa sila pinaghiwalay. Tips po sa mga cactus ko, nakapulsan po sila. Mula umaga hanggang hapon po ang kanilang araw. Before, nandito sila sa taas na yan, dito. Ngayon, binaba ko lang sila dito. Full sun pa rin po. Ang kanilang dilig po ay ting uulan lang. O kapag dry na yung soil nila, doon lang po ako nagdidilig. Pwede po sila every 2 weeks diligan. Pero mas maganda po na nauulanan sila kasi super healthy sila. Na-dehydrate sila ng 2 linggo pagkatapos mauulanan sila. Grabing ganda nila. Yes, naglalagay din po ako ng fertilizer sa mga cactus and succulent. Siguro po 1 beses lang sa 1 buwan o 2 beses lang sa 1 buwan. Kasi po, kahit mga simpleng fertilizer lang po ang ilagay natin sa mga cactus ay healthy po sila. At alaga ko po sila sa mga insecticide na pang spray or pang dilig sa soil nila kasi doon po sila prone. Bihira lang po ako na gumamit sa kanila ng fungicide kasi hindi naman po sila ma-fungus. Usually ang problema sa kanila ay mga insect po. At pagdating po sa propagation ng mga cactus, wala po silang kahirap-hirap i-propagate kasi po pwede sila sa cuttings, pwede rin sila sa mga offset or baby. Pag hiwalayin nyo sila, dadami po agad sila. Ayan po ang aking tips at ayan din po ang aking mga cactus. Sa mga bago pong nag-subscribe sa akin ngayon dito sa aking YouTube channel na Ana Duran, maraming salamat po sa mga new kagreenie ko at sa mga old kagreenie ko. Hi po sa inyong lahat. Ito po ang aking
setup ng succulent ko dito sa aking vertical. Iilan na lang sila. Pero puno pa rin po. Sana makapunta ako sa Dangwa para meron tayong mga bagong succulent. Kaso sobrang busy. Ayan yung aking hanging. O, diba? Looking good sila. Ayun din, looking good. Hanging na leaf propagation. At yung aking Fred Ives. Okay naman. O, diba? Nag-cut ako. Ang dami mga babies. Pero may mga talagang ayaw nang mabuhay. Pero hinahayaan ko na lang. Kasi baka mag-survive pa sila. Okay lang yan. Yung aking mga kalanchoe na malalago na. Ayan, Ito si Melody, magpo-propagate na rin ako. Okay naman sila dito. And that's it for today mga kagarini. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants, please po pa-like and subscribe to my channel. Ana Doran po. Thank you mga kagarini. May God bless you all. Bye-bye po.